Alam ni Calista na darating ang panahon na malalaman ni Vincent na kasapi siya ng isang ahensya na tumatanggap ng misyon upang pumatay pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa nito maaring malaman ang isa niyang katauhan na labis niyang tinatago. Ako may kasalanan kung bakit umalis ako nang hindi nagpapaalam. I'm sorry, Vincent. Gusto ko lang natulungan ka dahil ako ang dahilan kung bakit nagkaproblema ang kumpanya mo. Narinig niyang marahas na pagbuntong hininga ni Vincent sa kabilang linya at nakaramdam na matinding pagka-guilty si Calista. Kaya sumugod ka sa laban, ganun? Alam mo ba kung gaano kadelikadong ginawa mo? Calista naman, papatay mo ba talaga ako sa pag-aalala? Nakagat niyang pang ibabang labi dahil sa narinig na galit sa boses ng asawa at lalo siyang nakaramdam ng pangongonsensya. Vincent, I am safe. Mahinang boses na pahayag niya. Bahagya siyang naguluhan kung paano nito nalaman na ganong kadelikado ang ginawa niya. May pinadala ba itong tauhan para sundan siya? Pero naging maingat siya. Well, nahuli siya nito kaya hindi rin. Of course you are. Dahil kung hindi ba kaikulong na lang kita sa bahay para hindi ka na umalis at pumunta kung saan-saan. Gusto niyang magtampo dahil sa pangaral nito pero mas natuwa siya dahil nababasa niyang pag-aalala sa boses nito. I'm sorry. Babawi ako sa iyo kapag nakauwi ka na. Malambing niyang saad. I'm going to punish you, Calista. I'm going to make you bend on all fours while I ram your back. You will scream my name, but I will not let you come until I say so. Kaya humanda ka na sa pag-uwi ko, ha? Nanuyong lalamunan at nag-init ang pisngi ni Calista sa narinig. Kinuha niyang baso ng tubig sa mesita at inubos ang laman nun dahil nakaramdam ng uhaw. Dahil hindi siya makapagsalita, ay si Vincent ang unang nagpaalam. I got to go. Nandito ng sundo ko. Tandaan mong sinabi ko, Calista. Kapag may ginawa ka na naman, ay talagang ikukulong na kita sa bahay. Hindi pa man nakakasagot si Calista ay pinatay na nito ang tawag kaya wala siyang nagawa kung hindi ang tumihaya sa kama na may daladalang hindi maipaliwanag ng ngiti. Sa wakas hindi na sila nagkakalabuan ni Vincent. Kaya lang naman niya ito hindi pinansin kagabi ay dahil naguguluhan pa siya at sariwa pa sa isip niyang sinabi ni Neil. Kinabukasan ay binisita siya ni Natalie upang makipagkwentuhan pero alam ni Calista na pinadala ito ni Vincent para bantayan siya. Masyadong magkalapit ang loob ng magtito at imposibleng hindi sumunod dito si Natalie. Nasa hardin sila at nagkwekwentuhan habang naghihintay sa tanghalian. Kung ano-ano nang napagkwentuhan nila hanggang sa mapasok sa usapan nila ang tungkol sa pag-ibig dahil malapit ng buwan ng mga puso. Hindi ka naniniwala sa pag-ibig, Calista? Bulala sa tanong ni Natalie na marinig ang sagot niya. Tinanong siya nito kung naniniwala siya sa pag-ibig at sinabi niyang hindi. Hindi siya naniniwala sa pag-ibig dahil kahit sa pamilya niya hindi niya yun maramdaman. Noong nalaman niya na hindi niya tunay na ama, si Mr. Agente nawala na siya ng ganang magpakita ng pagmamahal para sa ibang tao. Ngayong nakilala naman niya ang tunay niyang ama, imbis na lumambot ang puso niya lalo lang yung naging bato. Paano naman ngayong nakilala mo na si Tito Vincent at naging asawa? Hindi ka pa rin naniniwala sa pagmamahal? Pamimilit ni Natalie. Nilaro-laro nito sa daliri ang petals ng kalachuchi na nahulog mula sa puno habang nalalaki ang mga matang tumingin sa kanya. Iniwas ni Calista ang tingin dito at pinagmasdan ang mga isdang lumalangoy paikot sa pond na nasa tabi ng pino ng kalachuchi. Siya kakomplikadong sumagot kay Natalie. Hindi ko alam. Of course, alam niya. Alam niya sa sarili niya na mahal niya si Vincent pero ngayong may mga salisalita mula sa ibang tao ayaw niyang ipagkalat kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Everybody knows naman na marriage inconvenience lang ang kasal nila ni Vincent. Kaya papanatilihin niya na munang doon na lang ang lahat. Importante sa akin ng tito mo na kaya kong ibigay ang lahat sa kanya. Pero hanggang doon lang muna dahil hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa susunod. Ilang buwan pa lang kaming magkakilala. Who knows, eventually, what I felt inside will fade. Lalo na kung hindi naman pala kami pareho na nararamdaman ng tito mo. Binalik niyang tingin kay Natalie. How about you? Are you still obsessed with Thor? Sinasabi ko sa'yo, kung magpalit ng babaeng mokong na yun, daig pang magpalit ng damit. Nagkibit ng balikat si Natalie. Alam ko, hindi nga ba't kakahatid ko lang sa kanila sa hotel kagabi? Hindi porket akong sekretarya niya, ay gagawin niya na rin akong tsapero ng date niya. Nainis sa palatak nito at nilakumos. Ang hawak na bulaklak na kalachuchi. May hinang napatawa si Calista at parang gumaan ang usapan, iniban niyang paksa. Samantala,
Hapon nang makarating si Via sa hotel na sinasabi sa kanya ni Natalie na siyang kinaroroonan ng magaling niyang kaibigan, /VP. Kanina pa niya ito kinokontak pero hindi sumasagot. Kaya naman kailangan pa niyang tanungin ng sekretarya nito kung nasan to. Ilang ulit niyang pinindot ang doorbell para kaagad itong lumabas. Kalahating minuto pang hinintay niya bago bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang walang damit na si Thor. At tanging tuwalya lang ang nakabalot sa pang ibabang bahagi ng katawan. Basa ang buhok nito at kakaligo lang. Nakapamewang na pumasok si Via at kagad na kinumpronta ang lalaki. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung ano nangyayari ngayon kay boss? Pero ikaw nandito pa rin at nagpapakasasa sa babae mo. She reprimanded. Importanteng sasabihin niya kay Thor pero nag-aalangan siya kung sasabihin yun kay Kalista o hindi. Oh, come on Via. Alam ko hindi yan ang sadya mo. Now tell me, anong dahilan kung bakit ka nandito? May biro pa rin sa boses ni Thor pero sa mga sandaling yon ay wala sa mood si Via para makipagbiruan. Kinuha niyang cellphone sa bulsa at binuksan yon sa kapinaharap kay Thor. Take a look at this, Thor. Kahit kailan, hindi ka mapagkakatiwalaan ng Vinson na yon. Kakasal lang sa akin ng informant ko na sa Morocco. There was a woman who picked up Vinson from the airport. Tell me, anong masasabi mo tungkol sa larawan na to? Does it look to you simpleng work-related lang ang relasyon ng babaeng ito kay Vinson? Habang nagsasalita'y pataas ng pataas ang boses ni Via dahil siya galit. Kung niloloko ni Vinson ang boss nila, hindi niya mapapatawad ang lalaki. Damn it, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ng Vinson na yon. Talak ni Via kay Thor dahil hindi pa rin mawala sa isip ng ginawa ni Vinson. Nasa opisina na sila at kahit na anong gawin niya ay naiinis pa rin siya. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo pagkakatiwalaan ang lalaking yun. Bakit ba siyang minahal ni boss? Hindi ko alam. Kung gusto mo, tanungin mo siya para ikaw magpabuntunan niya. Umupo siya sa upuan at nangihinang sumandal. Nang maalala si Kalista ay marahas na bumuga ng hangin si Via. Sigurado siyang hindi lang basta-bastang babaeng sumundo kay Vinson sa airport dahil may larawan kung saan magkayakap ang dalawa. Hindi rin basta-bastang itsura ng babae. Matangkad ito at katulad ng kanyang boss ay may magandang hubog ng katawan. Blonde ang buhok nito at kapag ngumingiti lalong lumulutang ang ganda. Walang hiyang lalaki, iniwan ng buntis na asawa sa bansa para makipagkita sa ibang babae. Mahigpit na napahawak si Via sa cellphone. Nagtatalo ang loob niya kung sasabihin ito kay Kalista o hindi dahil alam niya kung ganitong pictures lang ang ipapakita nila kay Kalista hindi ito maniniwala. Pare-parehas lang ang mga lalaki. Mabilis manawa sa isang babae. Tingnan mo at pati ang Vinson na yon ay niloloko si boss. Tinaas ni Thor ang paa at pinatong yung sa ibabaw ng mesa. Akmang kukuha to ng sigarilyo at maninigarilyo pero kagad tong tiningnan ni Via ng masama. Huwag mong itulad lahat ng lalaki sa'yo. Maybe it's true that Vinson is scumbag but I am sure there are still few good men out there. Muli siyang tumayo at nilapitan si Thor. Nakapagpasya na siya. Huwag mo munang sasabihin kay boss ang nalaman natin. Ngayon din na umalis ka at pumunta sa Morocco. May kilala ko doon na maaari mong pagtuluyan. This is a covert mission. Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Alam mo naman si boss, minsan lang niya magmahal pero ibigay ang lahat. Huwag mong hayaang maghiwalay na naman sila dahil lang sa maling hinala. Mabilis na tumayo si Thor upang sundin ang utos ni Via. Huwag kang mag-alala, naintindihan ko. Ngayon din ay aalis ako papuntang Morocco at aalamin kung tunay na relasyon ng babaeng yon sa asawa ng boss natin. Pagkasabi nun ay kaagad nang lumabas si Thor upang maghanda. Naiwan si Via na naguguluhan. Kita nila kung paano pahalagahan ni Kalista si Vinson at sigurado sila na may nakaramdam nito ng boss nila. Maraming pasakit ng pinagdaanan ng kaibigan nila, lalo na sa pamilya nito. Ngayon nakatagbo ito na lalaking mamahalin, hindi nila hayaang masaktan na naman ito. Dahil kapag nalaman ni Kalista na may ginagawang kalokohan ng asawa niya, ay hindi niya ma-imagine kung ano magiging kahinatnan nito. Her friend is a fighter, a survivor of the cruel world, kaya natututong maging matapang. Lahat ng desisyon nito sa buhay, hindi lang dapat para sa ikakabuti nito kundi para na rin sa ikakabuti ng lahat ng taong nakapalibot dito. People may try to crumble her into pieces. She will fight back until the road to success will be straight and whole again. Hindi lang gandang taglay ng kaibigan niya, kundi puso at determinasyon. That is why she look up to Kalista the most. Ito ang idol niya dahil malalim ang iniisip niya at malayong tingin na hindi niya napansin ang taong pumasok sa opisina niya
Ang akala niya lang ay ang sekretary niya itong magdadala ng papeles na papipirmahan o hindi kaya si Thor na may nakalimutan lang. Kaya naman nagulat siya nang biglang magsalita ang bagong dating at nang marinig ang pamilyar nitong boses ay kagad niyang inikot ang swivel chair para tumingin dito. Bakit ka nandito? Naniningkit ang mga matang tanong niya at biglang lumamig ang aura. Nang makitang hilaw na kapatid ni Calista ay muling bumalik ang sakit ng ulo niya. Wala akong ibang mapuntahan at naboboring ako kaya binisita kita. Kaswal na sabi ni Jerome bago nilibot ang paningin sa kabuuan ng opisina. Kung nabobored ka, pumunta ka sa amusement park at maglaro. Hindi pa laruan itong opisina ko. May inis sa boses sa taboy niya, sabi na Tilio. Hindi ganong kalayong agwat ng edad nila. Pero para sa kanya baby pa si Jerome pero hindi niya alam kung bakit bigla to nagkaroon ng interes sa kanya nang muli silang nagkita sa ospital. Biglang tumaas ang sulok ng labi niya nang makitang kainosentehan ng mukha nito. Hindi ka ba takot na kainin ko? Sa sobrang kainosentehan ni Jerome, hindi to nakuha kung anong ibig niyang sabihin. Walang takot sa mukha nitong naglakad patungo sa private space ng kanyang opisina habang nagsasalita. Ano klaseng tao ka ba at bakit nangangain ka ng tao? Binuksan itong pinto ng private space na hinayaan naman ni Via at nang makita na wala ng ibang tao doon ay saka lang ito nakahinga ng maluwag at lumingon sa kanya. Mabuti at walang ibang lalaki dito. Akala ko'y meron ka namang tinatagong lalaki. Katulad ng lagi mong sinasabi. Tss, puro ka lang pala salita. Palatak man ito sa kamupo sa pang-isang sofa sa harapan ni Via. Hindi maiwasan ni Via na irapan ng lalaki dahil sa inasal nito. Para itong hiyang master na nag-check ng tauhan ko may ginagawa tong mali. Hindi porket sinabi ko ay gagawin ko na. You are too innocent. I guess, ni isang babae wala ka pang nahawakan o naisisiping. Mahina siyang tumawa. Gusto mo bang turuan kita? She asked flirtatiously and stood up before walking towards Jerome in slow and sexy steps. Nanindig ang balahibo ni Jerome sa sinabi ni Via. Magkabilaan niya iyong hinaplos ng marahas at pinandilatan ng mata ang dalaga. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ako pumunta rito para dyan. Pumunta ako dahil may gusto akong itanong sa'yo. Kumalukip-kip si Jerome at padabog na tumayo upang iwasan ng babae na ngayon ay halos idikit ang mukha sa kanya. Oo nga at nagpapakita siya ng interes dito dahil nagustuhan niyang pagiging maangas nito katulad ni Calista. Nagustuhan niya rin ito dahil siya gandang angkin nito. Sa pagkakaalam ng binatilyo ay 21 years old pa lang ito. Pero magaling nang maghawak ng negosyo at nagdagdag points yon para sa kanya. The amount of respect he has for this woman cannot be measured. Kaya naman kahit na alam niyang halos 2 taon ng pagitan ng edad nila at mas matanda ito sa kanya, hindi siya nahihiya na gustuhin ito. Come on then, anong itatanong mo? Via sat on the single sofa, seat with just abandoned. Samantalang si Jerome ay umupo sa pahabang sofa kung saan ay mas malayo kay Via. Saka nagtanong na nakahalukip-kip pa rin ang braso sa harap ng dibdib. Anong connection mo kay Calista? Bakit nung nasa ospital siya, ay grabe ang pag-asikaso mo sa kanya na tila ba nakakataas siya sa'yo? Samantalang presidente ka ng isang malaking kumpanya. Seryosong boses ni Jerome pero dahil inosente pang tingnan ng mukha niya, dahil sa kanyang edad ay hindi to kayang tingnan ni Via ng seryoso. Hindi na naman tumayo si Via at unti-unting lumapit kay Jerome na may nangaakit ng ngiti sa labi habang ang binatilyo ay siniksik ang katawan sa pinakasulok ng sofa. You, anong gusto mong gawin? May takot sa boses na bulala sa ito at daig pang babaeng hinarangan ng dibdib. Mahinang napatawa si Via at nang makalapit dito ay tinukod niyang magkabila ang palad sa magkabila ang gilid ni Jerome. Saka yumuko upang magkalapit ang mukha nila. Nandito ka na lang din naman, bakit hindi tayo gumawa ng bagay na gusto mo ha? Mahina niyang binugahan ng hininga ang mukha ni Jerome. At lihim siyang napahagik-hik na makita kung paano nanginig ang pilik mata nito. Do you want to do it here? Or nilapit ng mukha sa tenga nito tahimik na bumulong. Baka gusto mong mag-book ng hotel, ha? Habang nagsasalita ang daliri niya abala sa paghaplos, sa dibdib ng binatilyo na labis na ikinapula ng mukha ni Jerome. Ang isang niyang tuhod ay nakatukod malapit sa hita nito. Ikaw, pwede ba tigilan mo ko? Walang nagawa si Jerome kung hindi sumigaw. Hindi niya alam kung saan nahawak para hindi masabihan na pinagsasamantalahan niya ang babae. Tumigil ka na, pwede ba? Kababae mong tao. Malakas na tumawa si Via. Saka tumayo ng maayos at lumayo kay Jerome. Bumalik sa pang-isahang sofa at nakadikwatrong umupo. I will answer you only if you take off your clothes. Ang namumulang mukha ni Jerome ay lalong namula. Dinuro nito si Via at malakas ang boses na nagsalita.
Wala ka ba talagang kahiya-hiya sa sarili? Kababae mong tao pero gusto mong maghubad ako sa harapan mo? Hindi nagpatinag si V at nangingising tumitig lamang kay Jerome. Take it off or get out. Tinuro pa niyang pinto ng opisina bilang babala. Bilang lalaking matigas ang ulo, hindi magpapatalo si Jerome. Inalis niyang hiya sa katawan at sa harap ni Via. Ay hinubad niyang suot na varsity jacket, bagong itim na t-shirt. Hanggang sa lumantad ang pangitas sa katawan nito. Napakunot si Via. Mukhang natalo siya sa sarili niyang laro. Dahil halos hindi niya maalis ang mata sa makinis at matigas na muscles ni Jerome. Samantalang bored na si Calista habang walang ginagawa sa bahay. 3 araw na simula nang umalis si Vincent at pagkatapos ng huli nilang pag-uusap ay hindi siya nito muling kinontak. Nagsimula na siyang makaramdam ng pag-aalala kaya ilang beses na rin niya itong pinadala ng mensahe. Pero ni isa ay walang reply. Hindi niya rin ito matawagan. Wala siyang nagawa kundi maghintay. Pero kailangan ay meron siyang gawin. Meron pang Santino naghihintay sa kanya para iligtas niya kaya naman tinawagan niya si Julius, ang assistant ni Vincent. Gusto niyang alamin ang sitwasyon tungkol sa bata. Miss Calista, nakausap ko na pong pamilya Harrington at payag naman po silang alagaan niyo si Santino pero natuwa si Calista sa sinabi ni Julius pero nang marinig ang huling sinabi nito niyang tigilan siya. Bakit? Narinig niyang tila walang lakas na buntong hininga ni Julius bago ito nagsalita. Hawak ngayon ni Crystal si Santino at hindi niya ibibigay ang bata hanggat hindi ka pumapayag na palayain si Celeste. She's using the child as a shield to confront you. Mapaklang napatawa si Calista. Nakakulong na nga at tribidang yun at talagang hindi pa rin tumitigil sa panggugulo. Nasaan siya at kakausapin ko? Malamig ang boses na tanong niya. Hindi niya hayaang babaeng yun ang mag-alaga kay Santino at baka matulad ng ito sa naging karanasan niya noong bata pa siya. Pinadala siya ni Mr. Harrington, Sr. sa asyenda nila sa San Rafael sa Iloilo. Doon na mamalagi ang mga ito hanggat hindi napapatawad na magsawang matanda, si Mrs. Crystal. Alam ni Julius na ayaw niyang marinig na tinatawag ng Mrs. Harrington si Crystal, kaya naman maingat to sa pagsasalita. Samahan mo ko bukas na pumunta sa Iloilo para kausapin si Crystal. Kailangan ko makuha ang kustudiya ng bata mula sa kanya. Tumangutang sabi niya, kinuha niyang kanyang maliit na maleta at nilagay yon sa kama habang patuloy na pinapakinggan si Julius. Miss Calista, hindi ko kayo maaring pumunta sa asyenda ng mga Harrington ngayon dahil galit pa sa inyo si Mrs. Crystal. Baka pag pumunta kayo doon ay kung ano pang gagawin sa inyo. Isa pa, ayaw ni Sir Vincent na umalis kayo ng bahay at pumunta doon sa asyenda. Ha? Bakit? Hindi ko kailangan ng consent niya para payagan niya ako. Alam mo kung ano ugali ng mag-ina Celeste at Crystal. Kapag may nangyari ba kay Santino, sino mananagot? Hindi ba't si Vincent din? Sundin mo na lang ako. Bukas na bukas din samahan mo ko papuntang Iloilo at ngayon din ay magbubook ako ng ticket. Upang hindi na makatanggi si Julius ay pinatay na ni Calista ang tawag at in-off ang phone para hindi siya nito matawagan bago binuksan ng laptop at doon nag-book ng ticket. Inaantok na siya dahil siya pagod kagabi at gusto sana niyang si Thor ang utusang mag-book pero nasa ibang bansa raw ito at may inasikaso. Matapos makapag-book ay lumabas siya ng kwarto upang maglakad-lakad sa hardin para tanggalin ang antok pero naabutan siya ni Lucy. Doon na may tinatawagan sa cellphone nito. Nang makita siya nito, ikaga siya nitong binati. Calista, bakit hindi ko makontak si kuya? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi nagre-ring. Hindi natapos ang iba pang sasabihin ni Lucy dahil biglang nag-ring ang number ni Vincent. Kahit na si Calista, hindi mapigilang lumapit dito upang makinig. Nakadalawang ring pa lang na may sumagot sa kabilang linya. Hello? Nagkatinginan ng dalawa at parehong binalot ng gulat ang mukha dahil babae ang sumagot.